Magandang araw sa iyo, batang maasahan. Bagong aralin, bagong kalamang matutunan. Ating alamin ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbuo ng People Power One. Mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbuo ng People Power One. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naisa-isa ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbuo ng People Power One. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin ang bawat pangusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang naging simula ng People Power One? Pangalawa, ang People Power One ay kilala rin sa tawag na patlang. Pangatlo, kailan nangyari ang makasaysayang revolusyon sa EDSA? Pang-apat, sino ang ministro ng tanggulang pambansa na tumiwalag sa Administrasyong Marcos? At panglima, alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi naging dahilan ng People Power One? Kumusta? Ilan ang score mo sa unang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Sa panahon ng batas militar, may ilang Pilipino ang naging biktima ng karahasan dahil sa pagpapahayag ng mali nilang nakikita laban sa pamahalaan. Punan ng nawawalang litra ang bawat kahon upang mabuo ang pangalan kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, siya ang senador na nakulong ng maraming taon sa panahon ng batas militar at itinuturing din na mahigpit na kalaban ni Marcos sa larangan ng politika. Pangalawa, sa panahon ng batas militar, isa siya sa matatapang na nanindigan upang ipagtanggol ang mga bilanggong politikal na ng panahong iyon ay karaniwang biktima ng panggigipit at pang-abuso ng gobyerno. Isa siya sa mga naunang dinakip nang ideklara ang batas militar. Pangatlo, isa siya sa pinakaunang ipinahuli noong gabi ng Setyembre 22, 1972 nang ideklara ang batas militar. Ibinertolina minsan kasama ni Ninoy Aquino sa Laor, Nueva Ecija. Pang-apat, naging biktima siya ng batas militar nang kunin ang kanilang mga negosyo gaya ng ABS-CBN at Meralco ng pamahalaang Marcos. Siya rin ang naging pangalawang pangulo ni Marcos. Panlima, noong panahon ng martial law, kasama ang batikang direktor na ito na inaresto at ikinulong. Inaresto siya sa ilalim ng batas na nagbabawal sa illegal assemblies. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ng sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbuo ng People Power One.
Itinuturing ang Pebrero 22 hanggang Pebrero 25 ng 1986 na isa sa pinakamasaysayang panahon ng paghingi ng pagbabago sa isang diktatorial na pamamahala. Mahigit sa 3 milyong tao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang nagmarcha patungong EDSA o Epifanio de los Santos Avenue para sa isang layunin, ang patalsikin sa katungkulan si Pangulong Marcos. Kabilang ang mga alagad ng simbahan sa pamumuno ng Arsobispo ng Maynila na si Jaime Cardinalsin at Agapito Aquino ang nanawagan sa mga istasyon ng radyo upang hikayatin ang sambayanan na lumahok sa isang mapayapang pakikipaglaban para sa demokrasya. Mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbuo ng People Power One. Una ay ang pagpatay kay Senador Benigno Aquino Jr. Ika-21 ng Agosto 1983 habang pababa si Benigno Ninoy Aquino Jr. sa eroplano sa Manila International Airport, siya ay binaril at napatay. Itinuro si Rolando Galman bilang salarin, subalit hindi naniwala ang taong bayan. Mga komunista ang itinuro ng pamalaan na utak sa pagpaslang. Pinaniniwalaan ng mga taong bayan na si Marcos ang may pakana nito. Pangalawa, krisis pang-ekonomiya. Nagbunsod ito ng kabi-kabilang protesta laban sa pamahalaang Marcos ang pagkamatay ni Ninoy. Lumala ang suliranin ng bayan. Nakaranas ng inflation o ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi na nagpautang ang mga bangko sa pamahalaan sa pangambang hindi na ito makakabayad. Maraming bangko ang nagsara. Patuloy na nagpapairal ng monopolyo sa asukal at niyog. Maraming pagawaan ang nagsara at unti-unti ring nawala ang mga dayuhang dumarayo sa Pilipinas dahil sa kawalan ng seguridad. Pangatlo ay ang malawakang dayaan sa biglaang halalan o snap election. Tinayang mahigit 3 milyong mga botante ang hindi nakaboto. Nawala ang kanilang pangalan sa talaan. Ayon sa Commission on Election o COMELEC at Batasang Pambansa, si Marcos ang nanalo. Ayon naman sa National Movement for Free Election o NAMFREL, si Cory Aquino ang nanalo sa halalan. Hindi tinanggap ng mga Pilipino ang naging resulta ng halalan. Noong Pebrero 11, 1986, 38 technician ng COMELEC Quick Count ang umalis at nag-walkout bilang protesta sa maling bilangan ng boto. Ang sadyang maling paglalagay ng halalan upang ipakitang nanalo si Marcos. Pang-apat ay ang pagtiwalag ng militar sa pamahalaang Marcos. Nagsimula ang People Power One nang si Juan Ponce Enrile, ministro ng Tanggulang Pambansa, at si General Fidel V. Ramos, ang Vice Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, ay tumiwalag sa Administrasyong Marcos. Naniniwala silang hindi si Marcos ang inihalal ng taong bayan, kundi si Cory Aquino. Kaya noong Pebrero 22, ipinahayag nila ang kanilang pagbitiw sa tungkulin. Sa pamamagitan ng Radio Veritas ay nanawagan sila sa mga mamamayan na suportahan sila at bigyan ng proteksyon ang mga militar na tumiwalag sa pamahalaan. Nagtagumpay ang People Power One na makamit ang kalayaan mula sa pamahalaang Marcos sa mapayapang paraan. Ang kabayanihan at pagkakaisa ng mga Pilipino ay hinangaan sa buong mundo. Tumagal ang revolusyon mula Pebrero 22 hanggang Pebrero 25, 1986. Ipinahayag si Corazon Aquino bilang nagwaging Pangulo ng Pilipinas. Siya ay nanumpa sa harap ni Claudio Tihanque. Nilisan ni Marcos ang Pilipinas at nanirahan kasama ang kanyang pamilya sa Hawaii. Alam mo ba, si Cory Aquino ay walang intensyong kumandidato sa pagkapangulo. Sa katunayan,
ay isa siya sa mga bumubuo ng convener group na ang layunin ay pag-isahin ang mga oposisyon at mula rito ay pumili ng isang kandidato na haharap kay Marcos. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, talakayin ang mga pangyayari sa EDSA sa pamagitan ng pagsasayos ng mga nakatalang pangyayari. Isulat sa linya ang bilang 1 hanggang 5. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na nagbigay daan sa People Power 1 ang pagpatay kay Senador Benigno Aquino Jr., krisis pang-ekonomiya, malawakang dayan sa dagliang halalan at pagtiwalag ng militar sa pamahalaan. Nagdulot sa mga Pilipino ng higit na mataas na pagpapalaga sa demokrasya ang people power. Ang katangian ng mga Pilipino na makatao, makabayan at makadiyos ang naging sandata upang muling makamit ang demokrasya sa isang mapayapang solusyon. Napatunayan ng mga Pilipino sa buong mundo na makakamit ang tunay na pagbabago sa pamagitan ng mapayapang revolusyon. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.